Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating pong pag-aaralan, yung nakasulat sa Biblia. Ano po? Kung ano yung nakasulat, yun din ang ating babanggitin. Wala po tayong sushortcutin, ano? Kasi importante po ito. Bilang tao habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kailangan natin ng guidance sa salita ng Panginoon. Na yung salita ng Panginoon Diyos nakasulat po naman sa Biblia. Kaya pag merong mali, itinutuwid. Pag itutuwid mo naman, gagamitin mo yung kasulatan sa Biblia. Kasi yun pong nakalagay sa Biblia. Ano po? Kailangan gagamit kang Biblia kung meron kang isang itutuwid sa isang tao. Especially ang kanyang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay napakahalaga. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagkakataong ito, Diyos. Ikaw po magbukas ng puso at isip ng mga tao nakikinig, nanonood ng aking munting video. Nawa, pakinabangan nila, O Diyos, ang iyong salita. Wala pong iba, kundi ang iyong salita, siyang magtutuwid sa tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Biblia, meron pong binabanggit si Juan. Ang sabi niya po sa ikatlong Juan, 1:11, minamahal, huwag mong tularan ang masama. Po. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti. Clockwise, ano? Masama't mabuti. Huwag mong tutularan yung masama. Ang sabi niya, sa halip, tularan mo ang mabuti. Yang mabuti, madali mong makita. Yang masama, madali mo ring makita. Kasi pero kang pagka-comparison. O kung paano makikita mo yung puti, makikita mo yung itim. Kaya merong itim kasi nakakita ka ng puti. Kaya may puti kasi nakakita kang itim. O. Yung masama, paano mo malalaman masama yan? Kasi nakakita ka ng mabuti. O. Paano mo malalaman yung mabuti? Kasi nakakita ka ng masama. Comparison po yan eh. Ano po? Halimbawa, simple lang. Ang Diyos nagsabi. Ano pong sinabi ng Diyos? Basahin na po natin. Sa Exodo, ang sabi po ng kasulatan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yung Diyos po dito, capital, small d. Hindi po capital D. Small d, ano? Exodo 23.
o chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Isa lang pala ang dapat sambahin. Ang sabi ng Diyos, ako yun. Yung tinuro ni Jesus na anak ng Diyos dito sa Mateo chapter 6 verse 9. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So maliwanag, alin ang sasambahin? Ang turo ng Panginoong Yesus, ang Ama na nasa langit. Yung nagsabi dito sa Exodo, siya po yung Diyos nasa langit. Anong sabi niya? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Small letter po yun diya. Maliban sa akin. Yung sinabi po ng Diyos dito sa Old Testament, kasi po ang mga tao noon, naniniwala sila sa Diyos at naniniwala po sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? Kaya sinabi ng Diyos, tuloy natin, huwag kang gagawa ng imahen o imahen, image, mga tawag po doon, mga ribulto. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, o nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin. Andun yung salitang sambahin. Ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng mga ganito na sinasabi niyang imahen, huwag mo silang sasambahin. Ako lang ang sambahin mo, sabi ng Diyos. So, yung mga imahen pala, yun pala ay tinuturing na Diyos ng mga tao noon. Kaya sabi ng Diyos sa 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kasi po, yung mga imahen, ginagawa po nilang Diyos. O sinong may sabi? Ang Panginoon Diyos. Basahin po natin muli. Exodo 23, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sino ba yung ibang Diyos na maliban sa Diyos? 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Kita niyo po. Imahen ang tinutukoy pala ng Diyos na huwag mong sasambahin. Kaya nga sabi ni Jesus, siyempre si Jesus anak ng Diyos, alam ni Jesus ang batas ng kanyang ama. Kaya sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama naming Diyos, nasa langit ka. Sambahin. Ulitin natin. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan lamang ng Diyos, kasasamba. Wala na pong iba. Pero yung mga tao po, ang daming imahen na dinadasalan nila. Okay, tuloy natin. Yung binasa natin kanina, Exodo chapter 20 verse 3 at saka 4. Pagdating po sa verse 5, ang sabi pa ng Diyos, huwag mo silang yuyukuran ni isasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos. Ano sabi niya po?
Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos. Kung naniniwala ka na si Yahweh ang iyong Diyos, yung imahen ang sabi ng Diyos, huwag mo silang sasambahin. Ang mahirap po, sinasamba mo na ang Diyos, kinikilala mo na ang Diyos, pero niluluhuran mo pa, niyuyukuran mo pa yung mga ribulto na itinuturing mong Diyos. Tuloy po natin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Jealous God. Ito po yung problema sa Old Testament noon. Na bukod sa Diyos, meron pa silang kinikilalang Diyos, yung mga imahen. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, ito binigay po kay Moses para sa mga Israelite. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito po kasing mga taong ito sa Old Testament, nariyati na po sila sa mga ribulto, sa Diyos-Diyosan. Kaya ngayon sinasabi ng Diyos, huwag niyo sasambahin ng mga yan. Ako lang ang inyo sasambahin, sabi niya. Pero anong ginagawa ng tao? Sa ating panahon, gayang-gaya nila yung ugali ng Old Testament ngayon. Isipin niyo po, pag-araw na linggo, sisimba sila sa Diyos, sasamba sa Diyos. Pag-araw ng Miyerkules, sasamba naman sila kay Maria, magnunobena kay Maria. Pagdating ng alas 6 ng gabi, nagro-rosaryo naman sila kay Maria. Ano sinasabi nila kay Maria? Yung lahat ng problema nila, inilalapit nila kay Maria. Kung tutuusin mo, si Maria matagal na pong patay. Bakit kailangan mo pang lumapit dun sa patay? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ng Panginoong Yesukristo? Ang masakit, ito po ang ama namin, kinakanta pa nila. Pansinin niyo po. Tuwing magnonobena, magro-rosaryo kay Maria, anong una nilang kinakanta? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagkatapos nilang kinanta yung ama namin, sambahin ang ngalan mo, ayun na, sasamba naman sila kay Maria. At si Maria naman, wala naman doon. Kasi patay na. Si Maria, yung ribulto. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Basahin ko po muli. Huwag, ito, sa Exodo 24, huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang, na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Yung tao nilalang nasa lupa. Ayan binanggit to. Huwag kang gagawa ng nilalang ng gaya sa lupa. Si Maria sang galing sa lupa. Ginawa nilang imahen si Maria. Ngayon, nagro-rosaryo sila kay Maria. Dinadalanginan, nakayukod, nakalukod, nakaluhod. Hindi po ba ganyan? Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong yuyuko. Ito po.
Sa 5, huwag mo silang yuyukuran. Ako po, nung bata ako, nasa bahay po kami tuwing alas 6, nagro-rosaryo kami kay Maria. Nakaluhod po kaming lahat, isang pamilya. Oh. Nakaluhod kami. Ang sabi ng Diyos, huwag mong yuyukuran. Oh. Ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos. Yung himayin sa panahon natin, kasi sa Old Testament, mahilig din sila ng himayin. Kaya nga po si Moises, ay yung kay Aaron, nagpagawa sila ng himayin. Anong ginawa ni Aaron? Yung rebulto ng baka. Oh, yun po ay pinagdiwang nila, kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Kasi nga sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Yung ginawa po sa ginto at pilak ni Aaron sa panahon ni Moises, doon po binigay yung 10 hutos. Kasi nga po, ang tao nariyati sa mga rebulto. Kaya kung manunod ka sa YouTube, titignan mo yung mga rebulto na sinasamba nila doon. Ang dami po makikita mo sa YouTube, iba't iba pong itsura na sinasamba ng mga tao noon. Pero sa panahon natin, ang sabi ni Jesus, ang Diyos lamang ang sasambahin. Ngayon, ang sabi ng Diyos dito sa Mateo 17:5, ang sabi po ng Panginoon Diyos ay ito. Basahin ko po. Simulan na natin sa 17:1 ng Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, sila umakyat sa itaas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nila nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputihan ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises, Elias na nakikipag-usap kay Jesus. 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti naririto kami. Kung gusto ninyo, magtayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sino daw po ang pakikinggan? Ang minamahal na anak ng Diyos. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Siya po yung kasama nila 4 lang sila. Jesus, Pedro, magkapatid na Juan at Santiago. Kaya nung takpan sila ng hulap, nagsalita po ang Diyos sa langit na sinabi, kung meron kang pakikinggan, walang iba kundi yung minamahal niyang anak. Yang sabi nga ng Panginoong Yesus ang sasambahin mo ang Diyos. Pagkatapos sa mga tao, makita mo sa mga simbahan, makita mo sa mga kalye na merong mga altar, dinadalanginan, niyuyukuran, kinakausap, pinihingan ng tulong. Tuloy ang sabi nila, si Maria daw ina ng laging saklolo.
Wala naman sinabi si Maria na siya tatawaging ina ng lagi saklolo. Sana kung meron sinabi si Maria, sundin mo. Kaso wala namang sinabi Kasi alam ni Maria, siya'y tao rin. O lalo naman siguro hindi niya pasasamba sarili niya. Pagkatapos, kung kailan patay, hallelujah. Kaya yung mga tao ngayon, wala silang pinagkaiba dun sa panahon ni Moises na mahilig po sila sa mga Diyos-Diyosan. Meron pa po tayong babasahin sa Lumang Tipan. Anong sabi? Ito, basahin po natin, para makita lang po natin ang kasulatan. Kung ano sinasabi niya. Ito po, sa Isaias 44. Ganito po nakalagay naman. Isaias 44 verse 9. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan kanilang pinapahalagahan. Kita nyo po? Ribulto. Diyos-Diyosan. Sino daw pong gumawa? Tao. Kaya yung imahin, Diyos-Diyosan. Yung sa panahon ni Moises, yung gawa sa ginto, pilak na baka, gawa ng tao yon. Di kung Diyos yun, di ibig sabihin, pwede kang gumawa ng Diyos. Ba't ka pa bibili? Di gumawa ka na lang. Walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto. At walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinaalagaan. Mga bulag at tangal na sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Kita nyo po, sinasamba pala nila yung mga ribulto. Sabi dito sa Isaias 44:9, ngayon din po yung mga ribulto sinasamba nila Pagkatapos, i-deny pa nila. Hindi raw nila inuutos. Hindi mo nga inuutos, pero ginagawa mo. Kinukopya ka naman. Yung leader nila, pinapausukan pang isensyong gano'n yung ribulto. Yung mga leader naman, bibindisyonan pa yung ribulto. Nagawa ng tao. Pagkatapos bindisyonan, dinadasalan na. Sinasamba na. Ito nakalagay po Kaya kung anong ugali sa Lumang Tipan, ugali din ngayon sa mga Pilipino. Ayaw nila sa Diyos lang magtiwala, pati sa mga ribulto, nagtitiwala sila. Nakikita sa balita, nasusunog yung bahay, ang dala-dala niya, yung ribulto ni Maria. Ribulto ni Santo Niño. Ribulto ni Nazareno. Ribulto ni San Pedro Calansod. Ni Lorenzo Ruiz. May liligtas ka ba? Hallelujah. Ang laki ng pagkaligaw ng tao. Yung ribulto, niligtas. Kung Diyos yun, ba't hindi niya iligtas sa sarili niya? Ako 2 beses po kami nasunugan dito.
2 beses. Kanino ako tumawag? Sa Diyos. Kaya ito pong aming tahanan, hindi po nasunog. Nalaplos lang. Pero hindi siya totally damaged. Hindi kagaya ng kapitbahay ko. Talagang wala na. Abo na. Anong sabi ko? Panginoon Diyos, saklolohan mo kami. Sa kanya ako humingi ng saklolo kasi siya talaga yung tunay na saklolo sa panahon ng iyong pangangailangan. O, sipin nyo, dalawang beses na sunog dito sa amin, side by side, yung sa mga tagiliran namin. O, sinakloloan ba kami ng Diyos nang tumawag kami sa Kanya? Opo. Isa pa, may malakas na bagyo, signal number 1 dito sa Manila. O, yung kapitbahay po namin, natuklap yung mga bubong ng kanilang, yung nasunog na sinasabi ko, natuklap yung kanilang mga bubong. Kami pong dalawa ng aking sister baby, nakaharap po kami sa barandilya kung saan sumasapulang bagyo. Kahit wala pong ilaw, brownout eh. Nakaluhod po kami. Nakataas ang kamay namin ganon. Tumatawag kami sa Diyos. Nanalangin kami sa Diyos. Oh, meron kami pong kandila. Nagkakandila ako, nagbabasa ako ng Biblia. Ang binabasa ko yung parte ng awit. Magaganda po ang nilalaman. At saka po kami tumatawag sa Diyos. Nakataas ang kamay na nakaluhod kami. Magdamag pong bumabayo ang bagyo. Kaya yung kapitbahay ko pong sa side, yung natupok din po yun eh. Natuklap lahat ang mga bubong. Pagdating po dito sa amin, yung kaming kapitbahay na nakadikit kami sa kanya, natuklap yung kalahati niya. Pagdating sa kalahati, huminto po. Kasi kung hindi ito, yung kami na susunod na matutuklap ang bubong. Oh, siyang iniingan namin ng saklolo kasi siyang makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Buhay ang Diyos. Ba't kailangan kang manalangin sa harap ng rebolto? Yayakapin mo pa yung rebolto? Halikan mo pa yung rebolto? Yung paha ng rebolto sa luneta, inahalikan mo pa? Yung kailan lang, pinakita po sa social media, yung rebolto ni Jesus na nakapako sa krus na ganito kalaki, awak-awak ng pare, pinapahali ko. Yun namang assistant niya, kadalik punas. Sipin mo po yun, bakit pinapahalik yung rebolto sa simbahan? Bakit? May buhay ba yun? Gawa nga sa patay na kahoy eh. Alik naman ng alik yung mga uto-uto. Ito naman pare, alam naman niyang lifeless yung kahoy na yung pinapahalik. Oh, kaya ako tumatawag po ako sa Diyos kasi nga po naniniwala ako sa Diyos na siyang laging saklolo. Hindi po si Maria. Oh, ito babasahin ko po. Baka akala nyo hindi totoong lagi saklolo ang Diyos. Ito. 121 ng awit. Basahin ko po, ano? Ito po ang Biblia. Women Bible nga po binabasa ko, ano? Biblia ng mga pastor. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Saklolo sa akin, saan manggagaling? Dos, ang angad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Yun po. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, yun po ang laging saklolo. At siya rin po nagbibigay lahat ng kailangan mo. Basahin naman natin sa Lumang Tipan. Si Apostol Pablo, yung Diyos na gumawa ng langit at lupa.
Siya rin ang pinagmumula ng ating kailangan. Hindi po yung patay na si Maria. Hindi po yung sila Calosod, Lorenzo Ruiz. Hallelujah. Oh, ito sa Gawa 17. Ito po. Sa panahon pong itong babasahin ko, si Pablo po nangaral sa Atenas. Oh, simulan na po natin sa 16. Abang sila sa Timoteo, iniintay si Pablo sa Atenas. Oh, sabi ko nga po, Atenas eh. Napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. O, kita niyo po, maraming Diyos-Diyosan. Hindi lang po pala sa lumang tipan. Bagong tipan na po ito sa Atenas. Si Pablo na. Kaya't nagkipagliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon. Sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos. At sino man makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. O, kita niyo po, araw-araw ang debate tungkol sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Sumasamba na sila sa Diyos, sumasamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. Ito po, nakalagay o sa 17. Kaya't nagipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon. O, kita niyo, pati sa sinagoga. Sa mga Hudyo at mga Hentil na sumasamba sa Diyos. Kita niyo po, sumasamba sila sa Diyos, sumasamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse 16, nakita nila, ang daming Diyos-Diyosan. Ganyan din po ngayon sa panahon natin. O, magpasok ka sa simbahan, ang daming Diyos-Diyosan. Iba-iba silang Diyos-Diyosan. May pangalan pa sila. O, ayaw, hindi ka magkahanak. Pupunta ka sa nagbibigay ng anak. Kuno. O. Hallelujah. Ano ba yan? Ano po? O. Punta po tayo sa 24, 25. Sabi po ni Apostol Pablo, 22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napansin ko kay lubos na napaka-religyoso. Kita niyo po, religious person talaga. Napaka-religyoso. Hindi lang basta religious, napaka-religyoso. Sipin nyo, pati rebulto. Talagang relyoso. Ano po? Alam pinalalampas. Hallelujah. Sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala. Hindi nyo kakilala. Ang siya ko ipapahayag sa inyo. Kita nyo po. Oh, marami po silang Diyos-Diyosan. Mga ribulto. Pati nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Sinasamba rin nila. Nakasulat lang eh. Sinasamba pa rin niya sa Diyos na hindi namin kilala. Kita nyo po, talagang napaka-reliyosong mga tao ito. O, tuloy natin sa 24. Ang Diyos na gumawa ng
sanlibutan, at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa, hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, ininga, lahat ng bagay na sangkatawan sa sangkatawan. Sino daw po yung Diyos? Ito sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ang lupa. Siya po yung amang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yung binasa ko po sa Hawit 121 verse 1 and 2. Yun po ang laging saklolo. Ano pong katangian niya liba sa laging saklolo? Siya nagbibigay buhay at ininga at lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nung nasusunog po rito, lumuhod po ako 3 beses kasi po yung tira namin ito, 3rd floor. Doon pa lang sa ground floor, lumuhod na po ako. Tinatawagan ko na po ang Diyos na laging saklolo. Pag-akyat ko po, yung uling baitang, lumuhod na naman ako. Tumawag na naman ako sa Diyos na laging saklolo. Pangatlo, tumayo po ako, pumunta po ako dito. Nakataas ang kamay ko po. Tinawagan ko na naman ng Diyos na laging saklolo. Tulungan mo kami. Saklolohan mo kami. Nabigo ba ako? Hindi po. Pinagtagumpay ako ng Diyos. Bagyo, signal number 1 sa Manila. Hindi po natuklap ang aming bubong. Yung kapitbahay namin, natuklap lahat yun. Yung natuklap lang lahat yun. Nagkaroon ng sunog. Sunog lahat yun. After 4 years, nasunog naman sa kabilang side. Ito pa rin po yung bahay namin na tinitira. Pagkatapos ng mga sunog, dito pa rin kami natutulog ng aking sambahayan. Pero yung kapitbahay po namin, sa kalsada sila natutulog. O sa kanilang kamag-anak, nakikitulog. Kasi po, naniniwala ako na ang Diyos ay laging saklolo. Sa panahon ng pangangailangan, wala kang ibang lalapitan kundi ang Diyos lamang na siyang gumawa ng langit at lupa at lahat ng narito, sabi ni Apostol Pablo, siya ang nagbibigay buhay, hininga, lakas at lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan. Yan ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya sa Kanya po ako tumatawag. Sabi ko nga po, binabayo kami ng bagyo, signal number 1. Nakaharap po kami sa barandilya. Ang lakas po ng hangin. 2 po kami ni Sister Baby, nakataas ang kamay namin. Nananalangin kami sa Diyos na laging saklolo. Binigo ba kami ng Diyos? Hindi po. Pinatunayan niya, buhay siya at handang saklolo. Amen? Amen. Praise the Lord. Yung laging saklolo, wala pong iba kundi ang Panginoon Diyos mismo na may gawa ng langit at lupa. Siya rin nagbibigay buhay at lakas ng lahat ng kailangan ng tao. Bakit kailangan sabihin mo pang, sabi ko nga po sa inyo wala naman po sinabi si Maria na tawagin siyang ina ng lagi saklolo
Meron po nakasulat sa Biblia tungkol kay Maria pero wala sa sinabing ganyan. Kung siya nga mismo nangangailangan ng tagapagligtas eh. Lucas 1, basahin ko lang, dadahanan po natin. Saka tayo magpatuloy. Lucas chapter 1. Ito po, anong nakalagay dito? "46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Siya nga may tagapagligtas siya tinatawag ang Diyos. Tapos ikaw naman dadalanginan mo, ihiling ka ng kahilingan sa Kanya. Yung iba naman po, ginagawa nila, si Maria daw po ang tagapamagitan. Kasi, ewan ko po, kasi meron din silang binabasa mga libro na kapag gagamitin mo raw yung pangalan ni Maria, mas mabilis. Saka man sa Biblia, wala namang ganyan eh. Ano sabi ni Maria? Nagagalak ang kanyang puso sa Diyos na tagapagligtas niya. Yun po yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya rin po gumawa sa mga tao. Siyang laging saklolo, hindi po yung tao. Ano magagawa ng tao? Oh. Kaya kumisan may sunog, sabi ng bumbero, wag ka nang pumasok dyan, baka masunog ka. Eh, yung parang pa-star pa, para makita sa kunwari, papasok, liligtas daw yung nasa loob. Hindi po ba? Pero yung mga bumbero, wag ka nang pumasok, baka masunog ka. Eh, wala talagang magagawa, tao yun eh. Hindi ka naman Diyos eh. Si Maria, tao, di rin Diyos. Lalo na ngayon, nawala na si Maria. Kaya sabi ko nga kumisan, sige, gusto nyo pala yung tao maging Diyos. E tumawag kayo, yung mayayaman ng mga tao, yung buhay. At least yung matutulungan kayo. Mayaman eh. Eh si Maria, patay na eh. Kaya ganyan po, ano? Ang sabi ng Panginoon Diyos sa Mateo chapter 17, sa aking anak kayo makinig, kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, sa Diyos kayo sasamba. Sa Kanya kayo iiling. Tingnan natin, sa Diyos ba tayo mananalangin o kay Maria? Ito, sa 1:16-23, ang sabi ng Panginoong Yesukristo, sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay niya sa inyo. Anong sabi ni Jesus? Anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya. Kaya no sumisigaw po kami sa panalangin, Diyos ko, tulungan mo po kami. Huwag mo pong pabayaan na tuluyang masira itong bahay namin. Kasi po wala kaming pera. Ito ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinunod po namin si Jesus. Anong sabi ni Jesus? At ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Oh, yung oras din yun, binigay ng Diyos. Hindi po natuklap yung bubong namin. Nung magkaroon ng sunog, hindi po nasunog itong tahanan namin. Oh, after ng unang sunog, sa side dito po, nakikita niyo yung pader na yan, ito. Kasi, ano po ito, apartment ito eh.
Ito lang ang pagitan namin ng kabila. Pader, butasin mo ito, makikita mo na yung tao sa kabila. Kung magpupuk ka rito, maririnig doon. Magpupuk siya ron, maririnig mo rito. Oh, ito po. Mahinit na mahinit po ito. Pero hindi po bumigay. Gawa ng Diyos yun. Yung lahat ng dito po, sa side na ito po yung no signal number 1 ng bagyo sa Metro Manila, sila po yung natuklap ang bubong. Pagdating po sa kabila dito, uminto po yung tuklap ng bubong ng kalahati ng bahay dito sa kabila. Nung nasunog po, dito rin, lahat ng katabi namin dito, sunog lahat. Pagkalipas ng 4 na taon, yung side naman po banda ron. Dito po yung side banda ron. Sila naman po ang nasunugan. Kaya kami nakaranas po kami, malakas na bagyo, signal number 1, dito sa Metro Manila, at sunog dito, at sunog doon. Kumbaga, side by side. Yung sunog po dito, doon po nagmula sa likod namin. Tumawid po dito. Ayan po, yung may kortina po. Yan. Yun, yung kamay ko. Yun. Bintana po yun. Doon po nagmula yung sunog. Tumawid po. Nasunog doon, tumawid dito. Sa likod. Yun dito. Banda ron. Lahat yun. Nasunog. Kasi tumawag po kami sa Diyos na laging saklolo. Tinupad ko po yung sinabi ng Diyos, makinig ka sa aking anak. Anong sabi ng anak? Si Jesus. Sa Diyos ka iingi sa pangalan ko. Pero nung wala pa po akong, hindi pa po ako tunay na mananampalataya sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, isa rin po ako sa naloko noon. Ni Maria. Nung bata po ako, nag-aaral akong elementarya. Nagnonobena na po ako kay Maria, kaya marunong din po ako magrosaryo eh. Bukod sa nagnonobena na kami sa kay Maria, sa prosesyon. Nagro-rosaryo pa kami tuwing alas 6. Kaya nasanay po kami sa pagro-rosaryo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ayan. Yun salita ng salita. Pero nung makarin na po ako ng aral, tamang aral, natuto na rin po ako magbasa ng Biblia. Ayan, naalala ko, yung palang ginagawa ko nung araw, lahat yun mali. So, sinunod ko po ang Diyos. Ako lang ang sambahin niyo. Huwag kayo sasamba sa mga imahen. So, yung rebulto, hindi na. Imahen yun eh. At saka sabi sa Isaias, yun daw sumasamba sa mga imahen, walang kwentang tao. Yung gumawa, walang kwenta. Pati na yung sumasamba, walang kwenta. O, tignan po natin. Baka akala nyo, walang talata na kaganyan, nakalagay. Balikan po natin yung Isaias 44. Ano pong sabi niya? Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto o walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan. Kanila pinaaalagahan mga bulag at tangal ang mga sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapaya. Mga bulag at tangal ang mga sumasamba.
Sino yun? Tao. Sipin mo, ginawa ng tao, rebulto, sinasamba mo yung rebulto. Di, asambahin mo kaya yung gumawa na lang, at least buhay yun. Ginawang rebulto, gawa sa punong kahoy na patay. Yung pinagtistisan, ginagawang panggatong. Tuloy natin. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang mga sumasamba sa mga ito ay mapapaya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y aarapin. Sila'y matatakot at mapapahiya rin. Kita nyo po, yung gumawa at saka sumasamba sa ginawa, ang sabi ng Diyos, magsama-sama kayo. Mapapahiya kayo. Ipapahiya ka ng Diyos. Isipin mo, nasusunog ang bahay, makita mo, dala, rebulto. Yung bahay, sunog. Di pahiya sila. Ako hindi po. Hindi ako napahiya. Bakit? Talaga tinupad ko ang batas ng Diyos. Sa Kanya kami sumasamba. Sa Kanya kami tumatawa. Kasi po siya ang tunay na saklolo. Ayon sa kasulatan. Ayon sa Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Praise God. Kita niyo po? 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Kita niyo po? Kapirasong kahoy. Saka iniuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Ano po yung imahen? Diyos-Diyosan. Rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Kita niyo po. 15. Ang kaputol na kahoy nito, ginagawang panggatong. At ang kaputol naman ay ginawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginawang rebulto para sambahin. Hallelujah. 16. Ang ibang piraso ng kahoy ginagawang panggatong. Dito siya naghihiyaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung madarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niyang ang ganito, salamat, hindi na ako giniginaw. 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos, small d, na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumalangin man siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Diyos pala yung mga rebulto. Pero small d po yung Diyos. Yung tunay, capital D. Yung ginawa ng taong rebulto, imahen, para sa mga tao noon, ay yun ay Diyos nila. Kita niyo po. Ibig ba sabihin, kulang pa ang tunay na Diyos? Wala ba siyang magagawang tulong sa iyo, kaibigan? Kaya, mag-ingat-ingat po kayo. Kasi kinakalaban nyo na ang Diyos. Kayo mapagsamba sa mga rebulto. Ayaw ng Diyos na mayroon sasamba sa mga rebulto. Kasi sabi ng Diyos, ako ay silosong Diyos. Kita niyo po, pag ang tao nagselos, pumapatay ng tao. Totoo yan. Marami na pong nabalita.
Nagselos lang ang tao, pumatay ng tao. Iyang Diyos. Dahil po sa selos, papatay din ng Diyos. Saan papatayin ng Diyos? Doon sa apoy ng impyerno. Yun po. Ang Diyos ay silosong Diyos. Sa Exodo 20, verse 5. Ako'y silosong Diyos. So, lahat ng ayaw sumunod sa Diyos, sumasamba sa rebulto, impyerno ang punta nyo. Panguli, impyerno. Basahin po natin. Ayaw lang pong tanggapin ito ng mga tao Kesyo daw hindi naman nila sinasamba. Hindi pa ba ginagawa na nila hindi pa rin daw nila sinasamba. Yung mga leader naman nila, hindi naman namin iniutos yan. Sinong promotor? Di kayo rin. Kita mo yung revolto sa telebisyon, pinakikita. Sa social media, pinakikita. Pinapahalik sa mga tao. Di silang promotor. Dito po. Revelation 21:8 o pahayag 21:8. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikipid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Yan. Hindi raw nila ginagawa. Anong tawag doon? Di nagsisinungaling sila. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang ito ang pangalawang kamatayan. Unang kamatayan, physical death. Yung binuburol. Yung second death, kasi ikalawang kamatayan, doon kayo lalagay sa apoy ng impyerno. Ngayon, ang tanong, may kasama ka ba ron? Siyempre, lahat kayong gumagawa na sumasamba sa Diyos-Diyosan at nagsasabi kayo, hindi nyo naman ginagawa, pero kinakikita nyo naman, pinakikita nyo sa iba. Ang mga sinungaling, lahat na sinungaling, sabi ng kasulatan. Meron pa ba kayong kasama? Liban doon sa kamukha nyong taong pare-pareho ang inyong mga gawa? Meron pa, siyempre. Pahayag 2010. Ano sabi po ni Juan? At ang diablo nandaya sa kanila ay itinapos sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa alimaw at sa uwad na propeta. Yung uwad na propeta, leader ng simbahan. Pahira pa sila doon, araw at gabi, magpakailanman. Saan daw itatapon si leader ng simbahan na sinungaling? Hindi raw nila niutos pero ginagawa naman nila. Pinakikita. Sinong kasama? Si Satanas, itatapos sa apoy ng asupre na ikalawang kamatayan. Hindi bale, meron naman pala kayong tabarkats Kanya lang si Satanas at kanyang mga hangel. Hindi yan Diyos, kasi ang Diyos sa langit. Si Satanas sa impyerno. Ayaw nyo sumunod sa Diyos. Matitigas ang ulo ninyo. Sinabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga rebulto, samba pa kayo na samba. Sinabi niya makinig kay Jesus, ayaw nyo makinig kay Jesus. Saan ang inyong punta? Hindi siya apoy ng impyerno. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na tinuro mo po sa amin sa oras na ito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong Ang Tunay na Pagbubunyag ayon sa Biblia. Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaibigan, i-share mo naman ito. At ikaw nasiyaran, i-share mo naman sa iba. Malay mo, magdala ng liwanag sa kanila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay pananampalataya. Maraming salamat po sa iyo, kaibigan. Salamat din, Panginoon Diyos. God bless.
us all. Amen? Amen.